Ito po yung Canada gives immigration officials more power to cancel, study, and work permit. And this video is sponsored by Clothes and Things. Kung naghahanap kayo ng pangmalupitan at pangmalakasang pormahan or regalo kay misis o kaya naman household appliances, well, I got you guys. Let's go! Visit the official Facebook page, check their opening time. Tuesday to Sunday, they are open at 9:30 a.m. to 6:30 p.m. except Monday for their day off. So, they are offering different products like underwear, clothes, shorts, different brand of shoes, household appliances, and many more. And there's more. They offer an affordable prices only here in Clothes and Things. So like their Facebook page, Clothes and Things, to start order now. Take note guys, shipping is only available here in Canada and USA. So what are you waiting for? Message them and call them now. Hello, Clothes and Things. Next time, padala mo ko yung sapatos na yung may check para mapagyabang ko sa video. Ha? Hi guys, salut, bonsoir, bonjour, kumusta ba? Je vais bien, merci, itwa, kumusta ba? Hello mga ka-friendship, hi guys, muli, we are back, another vlog na naman, another day, another gala, another spend time with my family, kaya naman pang hinihintay natin, di ba? Kung kahapon meron tayong 10 days, ngayon 9 days na lang, syempre ano bang gagawin natin para dito sa 9 days, di ba? Mag-enjoy at mag-enjoy. Kaya guys, samahan nyo akong kumain, kumanta, sumayaw, kahit mawawala tayong talent doon. Siya nga pala, nandito kami sa Casa Milagro guys, dito sa resort. Kasama ko ang buong angkan namin, kumbaga family reunion kami. Hindi naman ganoon kadami kami kasi hindi naman kompleto. Yung iba may mga trabaho pa, pero masaya to guys. Marami kaming mga event na gagawin. So samahan nyo akong mag-enjoy ngayon. Kaya ano pang hinihintay natin guys? Let's go! Casa Milagro! Freaky girl under the sheets. Would you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Hi guys, ito kami. Ayan, si Iya, nag-swimming, kasama niya yung mga pinsan niya. Hi, say hi. Hi, dali na. Hi, hi kayo, hi. Ayan. Swimming sila. Ayun, kain na mamaya, gugutom na. Enjoy muna. Mamaya pa ang ating kainan, luluto pa. Panghimagas muna tayo. So, ito, enjoy tayo. Sarap, guys. Mamaya na ako maliligo, kasi maitim na nga tayo, papaitim pa. Pero pagdating natin niya, siguro puputi na tayo. Ayan, so enjoy lang muna. Babantayan ko yung anak ko. Ayan. Yeah! Ganda. Sobra, guys. Ang saya talaga dito sa Pilipinas pag ganito, guys. Sobrang saya. Ito yung nakakamiss dito sa atin, yung sama-sama kayo ng mga pamangkin mo. Yan. Kainan, kwentuhan. Ay, nako. Talagang saya-saya. Ayan. So guys, nakita niyo naman po kung gaano kaganda dito sa Casa Milagros po, So kung kayo ay nagbabalak na pumunta dito sa Isabela, ilagay niyo na po ito sa isa sa listahan niyo nang sa ganun po mabisita niyo. Kaya naman po, bibigyan po natin sila ng ikling montage lang po para magkaroon kayo ng idea. Hi guys, so we are back. So napakagandang unforgettable memories na naman po yung nangyari sa atin sa araw na ito. So alam naman po natin na meron na lang kung 8 days dito sa Pilipinas. 8 days na lang po kasi late ko na siya na-upload, So napakasaya po tong araw na to dahil meron po kaming small family reunion. Hindi po siya ganoon kadami. Pero kung kumpleto po kami guys, so baka hindi po kayanin yung
resort na yon, baka kailangan po nila magdagdag pa ng 3 resort dahil alam po naman natin na napakarami ng mga angkan natin dito sa Pilipinas, no? So, guys, napakasaya talaga. Worth it na worth it magbakasyon. Kaya naman, kung every 5 years or 3 years ka magbakasyon, pag-ipunan mo yung pamasahe mo, talaga na pong sulit na sulit mo yan. Hindi mo na po maiisip yung gastos mo na dahil sa pamasahe is napakamahal. Well, wag nyo na po masyadong isipin yun. Dahil nga po pinagtrabahuhan mo naman yan at worth it naman po yung pag-uwi mo dito sa Pinas dahil makakasama mo po yung mga mahal mo sa buhay. Yun naman po yung importante guys Napakasaya. Alam naman po natin na kapag nagtatrabaho tayo dyan sa ibang bansa guys is napakalungkot kasi paulit-ulit lang po yung mga ginagawa natin. Siyempre iba pa rin po yung mga kadugo natin na kasama natin sa kasiyahan. So guys, napakasaya po talaga ng araw na ito. At malapit na po tayong umalis. Kaya samahan niyo po ako sa maybe sa next vlog ko, upload ko po yan. And guys, pag-usapan naman natin itong bago na namang immigration rules na pinatupad. So, nakakaloka naman. Hindi pa tayo nakakarating ng Canada, pero ang dami na namang sumusulpot na new implement rules ng Canada. Well, wala tayong magagawa dahil hindi naman natin bansayan. Tayo lamang po ay sa temporary foreign worker na pupunta dyan para po makipagsapalaran para po sa ating pangarap sa ating pamilya. Well, pag-usapan natin guys, ano nga ba itong in-implement nilang batas? Ito po yun, basahin po natin, lagay ko po sa screen. Ito po yung Canada gives immigration officials more power to cancel, study, and work permit. And then, ito pa po, new rules to strengthen temporary resident document cancellations and border security and integrity. First of all guys, sabi ko nga po, hindi po ako nabibigay ng false informations dahil ito po ay galing sa website mismo po ng IRCC. Diyan po ako nagbe-base sa mga sinasabi ko. Sinishare ko lamang po ito para po dun sa mga bago pa lamang po na papuntang Canada is aware na po tayo at hindi po tayo matakot pagdating natin doon. So ito po is, guys, ano bang ibig sabihin nito at sino ba yung mga apektado? Ibig sabihin po nito guys, meron na pong power and authorities yung mga Canada Immigration Officer na kanselahin ang ating mga visas or work permit, lalong-lalo na po dun sa mga visitor visa po, no? Kasi dahil po napakarami na po ng mga illegal undocumented guys na mga nagko-cross country from Canada to US dahil inigpitan po nila. Kaya po nila in-implement yung ganitong rules dahil po dito sa mga nangyari. Dahil gusto po nilang bawasan guys yung nakaraang taon guys, no, yung hindi nila napigilan yung pagdami ng visitor visa or temporary foreign workers, kaya naman po is nagkakaroon sila ng mga ganitong rules ngayon. Kaya naman po hinigpitan po ng immigration borders po ng Canada yung ganitong sistema na sa ganun is malimitahan yung mga pumapasok po at makita nila kung sino yung mga legal at hindi legal. At doon naman po sa mga, para po doon sa mga magre-renew po ng work permit nila is meron naman po tayong sinusunod na tier categories dito. Alam po natin yan na meron na po silang mga work permit na hindi na po inire-renew dahil dito po sa bagong NOC code na ipinatupad. So may chance po dito na makancel po yung mga work permit natin. Ngayon nga po yung sinasabi nila na bakit pa sila uuwi kung pwede naman sa Canada, doon na sila mag-renew. Well, sabi nga po dito is hindi na po ubra yung ganitong sistema. At ang susunod naman po is para dun po sa mga student visa. Dun po sa mga papunta pa lamang po sa Canada at mga naglagay po ng mga false information at hindi po kilala yung mga school, pwede po kayo agad ma-denied at makansela po agad yung visa nyo. And then the next thing po guys is dun po sa mga visitor visa guys na papunta pa lang po ng Canada na sinabing pupunta po sa mga kamag-anak, mag-stay lamang po ng 3 months dito. Well, i-investigate po nila kayo na mabuti kung mag-overstay ba kayo at kung ano ba yung mga dala nyo sa mga luggage nyo. Kasi meron pong authorities yung mga immigration. Guys, kung magsinungaling kayo, pwede nilang buksan yung mobile nyo at yung luggage nyo. Baka mamaya makita yung mga documents nyo doon. Sabi nyo, bibisita lang kayo, yung pala is may balak na pala kayong mag-cross country or mag-apply. So, yan po yung mga sample natin na pwedeng makansela ang visa nyo, guys. Based on IRCC website po yan. And guys, kung gusto nyo pa ng more information regarding dito sa mga nangyayari dito sa Canada, bisitahin nyo lang po yung website nila dito sa IRCC para po magkaroon pa kayo ng ideas and information. O kaya naman dito sa mga official Facebook page nila nang sa ganun po is updated po kayo sa mga nangyayari sa Canada. And that's my video for today, guys, no?
And kung umabot ka man sa dulo ng aking video, maraming salamat po. At dun sa mga bago nating subscriber, maraming salamat po ulit. Keep on watching. And dun sa mga silent viewers natin dyan, beke naman, pa-like and subscribe para ma-update kita dun sa mga susunod pa vlog. Kaya naman, samahan niyo ako guys, ang journey ko, Pilipinas to Canada.